Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Finale. Ang sigaw ni Isabela ang nagpatibok ng puso ko. Ano ang ginawa ng mga bastos na iyon sa kanya? Binuhat ko siya at sumugod papunta sa helicopter at pinahiga siya sa upuan. Sinisigurado kong ligtas siya at hindi mahuhulog bago ako lumipat sa tabi ng piloto pero nakakita ako ng patay na lalaki. Anong nangyari dito? Kinuha ko ang katawan at itinapon sa isang tabi at umakyat sa duguang sabungan. Nakahanda na ang lahat. Kailangan ko na lang mag-take off at iyon ang ginagawa ko. Inilapag ko ang helicopter makalipas ang 10 minuto sa helicopter pad sa bubong at may mga nurse na tumakbo papunta sa akin na mukhang nalilito. Asawa ko, tulungan mo siya. Ang isa sa kanila ay tumango at tumakbo sa isang maliit na gusali sa gilid at kumuha ng stretcher. Binuhat ko si Isabela dito at tumakbo sila habang sinusundan ko sila ng malapitan. Oh God! Nagpakawala ako ng isang nanginginig na hininga. Sino ka sa kanya, sir? Tanong sa akin ng isang babaeng maitim ang balat nang makapasok si Isabela sa emergency room. Halos mapatingin ako sa kanya ng masama. Kaka-announce ko lang na asawa ko siya ilang minuto na ang nakalipas. Pumuntong hininga ako at hinayaan itong dumausdos. Husband. Asawa ko siya. Isabela Mondragon. Sabi ko habang sinusubukang tumingin sa mga salamin na bintana. Kailangan nating gumawa ng emergency cesarean section. Ang sanggol ay distressed at kung wala kaming gagawin sa lalong madaling panahon, we might lose both mother and child. Gaano siya katagal? Tanong ng doktor habang nagsusulat. Siya ay naging 8 buwan lamang noong 1 linggo, sabi ko at tumango siya. Any complications? Wala. Nagkakaroon lang siya ng anxiety attacks at wala nang iba. Na-stress siya nitong mga nakaraang oras. Sinusubukan kong magbigay ng maraming impormasyon hanggat maaari. Tumango ang doktor at binigyan ako ng pipirmahan bago operahan si Isabela. Umupo ako habang naghihintay. Ang aking sanggol ay darating ng mas maaga kaysa sa aming inaasahan. O Isay, ipaglaban mo kami. Alam kong hindi ko dapat siya dinala sa mundo ko. Ngayon ay kumilos siya na parang nakalaan siya para dito. Inutusan niya ang mga tauhan ko tulad ng queen, she's meant to be. My queen, my love. Ang mommy ng baby namin. At yung mga darating. Ang sanggol ba ay may anumang bagay na pang-cover sa kanya? Oh God. Maaari ba akong makakuha ng bukas na tindahan ngayon? Nag-vibrate ang phone ko kaya bumalik ako sa realidad. Gabriel Mondragon. Sabi ko, Sir. Napansin kong si Joey pala. Nagawa na namin ang utos ni Mrs. Mondragon. Nasa amin na ang babae. At nadatnan naming nakakulong sina Luke at Candace. At least may maganda. Nababaliw na ba ang lahat ng Italian? Nagtanong ako. Binaril ko si Marco sa panya at inutusan ng ilan sa mga tauhan ko na dalhin siya sa Amerika. Papunta sa headquarters ko. Sinagot ako ni Joey ng oo at sinabi ko sa kanya na dalhin si Catalina sa isang ligtas na lugar. May envelope si Isay na naka-address sa kanya pero itinago ko. Haharapin niya ito kapag nakaalis na siya rito. Pumunta sa isang tindahan at sabihin sa kanila na kailangan mo ng mga bagay para sa isang bagong silang na sanggol. Dapat nilang ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo at dalhin sila dito. Sabi ko sa kanya at ibinaba ang tawag pagkatapos niya akong batiin at papunta na siya. Isang nurse ang dumaan sa akin at tiningnan ako ng malapad at lumipat sa akin. Sir.
Nasaktan ka na at may dugo ka pang umaagos sa mga sugat mo. Hindi ko man lang sila napansin. Hindi man lang ito tinugon ng doktor. Nakalabas na ako ng bala sa hita ko. Painkillers ang gagawin. Nakaramdam ako ng bahagyang pananakit ng ulo at sakit sa buong katawan ko. Bakit hindi ko sila napansin kanina? Dapat ay ang adrenaline. Halika na. Kaya mo bang maglakad? Tumango ako at sumunod sa kanya sa isang ward. Humiga na lang sa kama at magpahinga. Gigisingin kita kapag nasa labas na ang asawa mo. Saglit kong iniisip ang alok. Kailangan ko na talagang matulog. Naaksidente ako at nabaril tapos nakipag-away. Baka hindi masakit ang pahinga. Pero paano si Isay? Asawa ko. Pinutol ako ng nurse at napataas ako ng kilay. Ito ang pinakamagandang ospital sa Toronto at ang doktor na si Clara ay isa sa pinakamahusay sa bansa. Magpahinga ka lang. Damn, parang convincing siya. Maingat akong nahiga at pumikit at kaagad nakatulog ako. Not that sound again, angal ko. Tumingin-tingin ako sa paligid at nakita ko ang mga puting pader na may ilang light brown na pattern. Tumingin ako sa mga machines na kakabit at may nakita akong walang kulay na liquid. Nasaan si Gabriel? Sinubukan kong bumangon ngunit may namumuong sakit sa tiyan ko. What the hell? Bumaba ang tingin ko sa tiyan ko na nakasuot ng asul na hospital gown. Bakit ako nasasaktan? Teka, bakit flat ang tummy ko? Ang baby ko. Patay na ba siya? Oh Diyos ko, Gabriel. Tawag ng boses ko habang lumalakas ang beep. Pumasok ang isang nurse sa kwarto kasunod si Joey. Baby ko. Nasaan na siya? Nasaan ang baby ko? Sigaw ko at tumakbo ulit palabas ang nurse. Panik na lumapit sa akin si Joey at may sinasabi pero hindi ko marinig. Pumasok ang nurse kasama ang isang dark-skinned na babae na sa tingin ko ay ang doktor. Nag-inject sila ng isang bagay sa pamamagitan ng mga tubo. Huwag mo akong patulugin. Gusto ko ang baby ko. Yun lang, sabi ko nang bigla akong inaantok. Babayaran mo ito. Ungol ko nang hindi makapaniwala habang natutulog. Nagising ako sa iisang kwarto at may nurse na nag-aayos ng gamot. Mrs. Mondragon. Gising ka na, napaungol ako at bigla kong naalala ang baby ko. Nasaan ang aking baby at asawa? Sinusubukan kong magtanong ng mahinahon. Hindi na ako kailangan patulugin ulit. Tatawagan ko si Dr. Clara saglit. Agad siyang lumabas. Bakit pakiramdam ko parang may mali? Nasaan si Gabriel? Hindi na ako nagising sa ospital at makita ko siya. Pumasok ang dark skin na babae kanina kasunod ang isang nurse na may hawak na baby shawl. Nakangiti sa akin ang babae. Hello Mrs. Mondragon, I'm Clara. Your doctor. Nagsagawa kami ng cesarean section dahil wala kang malay noong dinala ka ng asawa mo. May gwapo kang baby boy. Umiti siya at lumipat sa gilid habang dinadala ng nurse sa akin ang inaakala kong baby ko. Gising na siya. Ang pagpapaalam sa akin ng nurse habang kinukuha ko ang aking sanggol at ang magagandang asul na mga mata ay nakatingin sa akin. Nakuha niya ang mga mata ko. Isang matabang patak ng luha ang bumagsak sa noo ng sanggol. Baby ko. Aking anak na lalaki. Nasaan si Gabriel? Huminga ng malalim si Dr. Clara. Ang iyong asawa ay nasa induced coma. Siya ay malubhang nasugatan at ang kanyang katawan ay kailangang magpahinga. Siya ay dumudugo ngunit hindi ka kayang iwan mag-isa. Nakita ko siya at kung gaano siya nag-alala at alam kong ang paglayo sa kanya ay walang kabuluhan. Kaya nagpadala ako ng isang nurse na talagang mahusay na kumbonsihin ang mga tao. Magagalit siya kapag nagising siya pero sulit naman. Tumango ako at nagpasalamat sa kanya. Ang sanggol ay nagsimulang umiyak at inilabas ko ang aking dibdib para pasusuhin siya. Umalis ang doktor at nurse para bigyan ako ng privacy at naiwan akong mag-isa kasama ang aking prinsipe. Pinagmasdan ko ang mukha niya na sinusubukang i-memorize iyon. Sinundan niya ang kanyang ama. Hinahaplos ko ang pisngi niya gamit ang likod ng daliri ko hanggang sa matapos siyang sumuso. Hinintay ko muna siyang mag-barf bago gumawa ng kwarto sa tabi ko. Hinalikan ko siya sa noo at pinapanood siyang natutulog. Napunta ang isip ko sa daddy niya. Gaano siya nasaktan?
Magiging okay ba siya? Dapat pumunta ako at makita siya. O baka dalhin dito ang higaan niya. Oo, yun lang gagawin ko. With that nakatulog na ako. Nagising ako sa iyak. Gusto ko siyang baliwalain pero pinapaalala ng konsensya ko na baby ko siya. Mabilis akong bumangon at nakita kong may kumukuha ng bata mula sa kama. Huwag mo siyang hawakan. Sabi ko. Binitawan agad ng mga kamay ang anak ko. Umiiyak siya. Sorry. Nanlaki ang mata ko sa boses at napatingala ako. Mommy, gosh I'm so sorry. Hindi ko na na-check at simula nang magising ako sa huling pagkakataon, at naisip kong wala na siya naging paranoid na lang ako. Sinusubukan kong magpaliwanag. Sobrang nagilty ako. Walang tigil sa pag-iyak ang sanggol at inilabas ko ang breast ko para pasusuhin siya. Lumapit sa akin si mommy at ngumiti saka ako niyakap. I'm just so happy you're okay. Akala ko na wala ka sa shooting. Niyakap ko siya pabalik pero napipikon siya kapag pinisil ko siya pero hindi umaalis. Nabaril ka, sabi ko. Isang scrape lang iyon, mabubuhay ako. Narinig kong ipinanganak ang apo ko at kailangan kong pumunta at makita ka. Napangiti ako doon. Nakuha niya ang iyong mga mata. O sa akin. Pareho tayo. He's so lovely. Pwede ko ba siyang hawakan? Natatawa ako sa sigla ni mommy habang tumatango. Kinuha niya ang sanggol at inilagay sa kanyang dibdib at ngumiti siya. Ano ang kanyang pangalan? Hinihintay ko si Gabriel para mapangalanan namin siya pareho. May report ka ba galing kay Gabriel? Tanong ko pero may narinig akong kumakatok. Pareho naming sinasabi sa tao na pumasok. Masaya akong makita kayong dalawa Mrs. Mondragon. Sabi ni Dr. Clara habang papalapit sa akin. May nararamdaman ka bang sakit? Tanong niya habang sinusuri ang isang bagay sa file. Wala doktor. Nakaramdam lang ako ng sakit at pagod. Tumango siya dito at muling nagsulat. Kamusta ang asawa ko? Nagtanong ako. Inaasahan namin na babangon si Mr. Mondragon mga 15 oras mula ngayon. Sa ngayon ay ganoon pa rin siya, ngunit gumagaling na ang mga sugat niya. Tumango ako sa kanya. Gusto ko siya dito. Gusto kong mag-share kami ng kwarto. Kaya mo bang ayusin yan? Biglang mukhang undecided ang doktor. Hindi ko akalain. Pakiusap. Mapayapa lang ang mararamdaman ko kapag nandito siya. Pinapatay ako nang hindi ko alam kung paano siya. Ang pagiging malapit niya sa amin ay ipaglalaban niya kami. Kailangan ng baby namin ang daddy niya na malapit sa amin. Gusto ko nandoon ako paggising niya. Ako na ang mag-aayos niyan. Pero kung kailangan mong lumipat sa ibang kwarto, sa tingin ko mas maganda kung pumunta ka sa kwarto niya dahil baka masira niya ang mga makina at lahat. Tumango ako at lumabas ang doktor pagkatapos sabihin. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Lumapit sa akin si mommy at inilagay ang bata sa tabi ko. Nagpalit na ako ng diapers tapos tulog na siya. Nagpapasalamat ako sa kanya habang nakaupo siya sa tabi ko, at kinukwento sa akin ang tungkol sa nobyo niyang si Max. Napatingin ako sa mukha ni Gabriel. Nangingibabaw sa akin ang pagnanasang hawakan siya, at nagpupumiglas akong bumangon sa kahumiga sa kanyang kama na 1 metro lang ang layo mula sa aking kama. Gumalaw ang kamay ko sa buhok niya at inilayo iyon sa mukha niya, tinitrace ko ang kanyang kilay saka sa sugat sa kanyang pisngi. Napakaputla nito na hindi mo mapapansin kung hindi ka titingin ng malapitan. Miss na kita honey. Kailangan mong bumangon at makita ang ating gwapong sanggol. Kamukha mo siya. Hinawi mo ang iyong buhok at lahat bukod sa mata. Napangiti ako habang may pumatik na luha sa katabi niyang kama. Kailangan mong gumising at makita siya. At samahan mo kami. Hindi ko nagawang sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal. I love you so much. Hinalikan ko siya sa noo at tiningnan ang mukha niya. Damn, nagkaroon ako ng gwapong asawa at gwapong anak. Sana ay magising si Gabriel sa loob ng 5 oras. Tumingin ako sa aking kama at nakita ko ang anak namin na natutulog at ngumiti ako. Gabriel, dapat mong makita ang ating anghel. Hinalikan ko siya sa pisngi at nagpas siyang bumalik sa kama. Siguro kailangan ko ng magpahinga. Sinubukan kong matulog pero hindi ko magawa. Gumugulo sa isip ko ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 9 na buwan.
Pag-uwi para hanapin ang boyfriend ko na niloloko ako. Pagpunta sa club para kalimutan siya. Nakipagkita kay Gabriel at nagkakaroon ng isip na makipagtalik makalipas ang ilang minuto. Siguro dapat kong pasalamatan si Patrick sa panloloko niya sa akin. Dapat akong magpasalamat kay Gabriel sa hindi niya kalokohang plano para buntisin ako, natatawa ako doon. Tapos naalala ko kung gaano ako nalungkot nung nalaman kong engaged na siya kay Bianca. And speaking of Bianca, saan siya nagpunta matapos ang muntik niyang pagpatay kay Gabriel at isa? Aalamin ko mamaya. Iniisip ko sina Harry at Amelia. Wala akong alam sa kanila. Tatanungin ko lang si Joey kapag late na siya dumating. Natigil ang pag-iisip ko nang may humagulgul. Tumingin ako sa gilid ko at nakita kong gumagalaw si Gabriel. Pinindot ko ang pulang button para humingi ng tulong at maingat akong gumalaw sa gilid niya. Gabriel, honey, nandito na ako, bulong ko. Sinubukan niyang buksan ang kanyang mga mata, ngunit ipinikit niya ito bago muling sumubok. Sa pagkakataong ito ay nanatiling nakabukas ang kanyang mga mata at nakatingin sila sa akin. Isay, garalgal ang kanyang husky voice at kung nasaan man kami, nahihilo na ako. Pumunta ako sa bedside table at kumuha ng tubig at straw at nilagay iyon sa bibig niya, at sumisipsip siya na parabang nakasalalay dito ang buhay niya. 2 doktor at isang nurse ang pumasok sa kwarto na seryoso hanggang sa dumapo ang mga mata nila sa amin. Narinig namin ang buzzer. Sabi ng isa sa kanila at tumango naman ako. Pinindot ko ito nang makarinig ako ng mga ungol na nanggagaling sa kanya. Nagigising siya. Naramdaman kong may humawak sa kamay ko at tumingin ako sa ibaba para hanapin ang kay Gabriel. Kailangan naming suriin siya at tingnan kung maayos ang lahat. Sabi niya at tumango ako habang napuno ang kwarto ng iyak ng baby ko. Hinalikan ko ang pisngi ni Gabriel habang nanlalaki ang mga mata at tumingin sa gilid ng bata. Umiti ako at lumapit kay baby at binuhat siya sa kadinuyan hanggang sa tumigil siya sa pag-iyak. Umupo ako sa kama habang nakatingin sa malayo sa mga doktor at sinimulan siyang pasusuhin ng mga 7 minuto. Umalis ang mga doktor kapag tapos na ako at dinala ko ang bata kay Gabriel. Puntahan mo si Daddy. Pumikit ako at napansin kong hindi gumagalaw si Gabriel. Tumingala ako at nakita ko ang luha sa mga mata niya. Gusto kong nasa tabi kita pag gising mo. Sabi ni Gabriel at lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa noo. Okay lang, sinabi sa akin ni Dr. Clara ang lahat. At mas mahal kita dahil doon. Mabilis na tumingala si Gabriel sa gulat bago lumitaw ang pinaka-sexing ngiti. Ang gwapo mo, bulalas ko at isang malakas na tawa ang lumabas sa kanya. Mahal din kita baby. Maya-maya'y sabi niya at ngumiti ako ng pilit. Gusto mo bang hawakan ang anak natin? Tanong ko at parang kinabahan siya bigla. Ikaw ang magiging pinakadakilang ama sa mundo. Mahal ka na ng anak natin, sabi ko at bumuntong hininga si Gabriel bago inabot ang sanggol. Napakaliit niya. Napabuntong hininga si Gabriel at bumagsak ang luha sa sanggol. Tinaas ko ang kamay ko sa mukha niya at pinunasan iyon. Oh, my God! Nakuha niya ang iyong mata Isay. Excited na si Gabriel kaya napangiti ako at hindi ko mapigilan. Alam mo yung full-blown smile na hindi maaalis hanggat hindi mo nararamdaman na sumasakit ang pisngi mo. Oo, yung isa. So anong pangalan niya? Tanong ko at tulala siyang nakatingin sa akin. Hinihintay mo akong bigyan ka ng pangalan. Tumango ako at ngumiti. Napapangiti din siya. Napansin ko minsan naghanap siya ng mga boy names nung nasa cottage kami. Aiden Matthew Mondragon. Sabi ni Gabriel at gulat na gulat akong napatingin sa kanya. Matthew. Nagtanong ako. Oo. Hinahalikan niya ang sanggol at tinawag siya sa parehong pangalan. Nakarinig ako ng sigaw mula sa pinto, at tumingala ako para makita si Mommy. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya tapos nilapit ko siya sa pamilya ko. Hindi mo siya kailangang tawagin ng ganyan, sabi ko at sumimangot si Gabriel. Hindi mo ba gusto? Parang heartbroken siya at tumabi ako sa kanya. I love it. Hindi ko lang alam kung ano ang sasabihin ko. Sinusubukan kong magpaliwanag. Halika nga dito. Sabi ni Gabriel at kinuha ng mommy ko ang bata sa kanya habang nakaupo ako sa harapan niya.
Mahal na mahal kita. Inalis ng pamilya ko ang daddy mo at anong mas magandang paraan para maalala siya. Ayokong nakikita kang nahihirapan, Isay. Sabi ni Gabriel habang hinahalikan niya ako at ngumiti ako at hinalikan siya pabalik. Napatingin kami kay Mommy na kumakanta kay Aiden habang nakangiti siya at niyakap ako ni Gabriel. I love you. Sinabi ko sa kanya. I love you too. Sagot ni Gabriel sabay halik sa gilid ng ulo ko. Lumipas ang 2 taon. Sumilip ako at nakita ko ang aking anak na si Aiden na idiniin ang kanyang mga daliri sa tabi ng aking tadyang. Gusto kong tumawa pero pinipigilan ko. Naghintay ako ng ilang minuto bago ako biglang bumangon at naabutan ko siya. Isang mahinang sigaw ang pinakawalan niya bago tumakbo palabas ng kwarto. Alam kong susundan ko siya. At ginagawa ko. Pumunta ako sa kwarto niya at nagkunwaring hinahanap siya kahit alam kong nasa ilalim siya ng kama. Nasaan na siya? Tanong ko habang nagkukunwaring naghahanap hanggang sa hilahin ko siya palabas habang siya ay sumisigaw. Inilagay ko siya sa kama at sinimulan ko siyang kilitiin sa tagiliran hanggang gaya ng dati. Dumating si Isay at iniligtas siya. Umalis ka sa baby ko, monster. Sigaw niya habang tumatakbo papunta sa amin at nalaglag kaming lahat sa kama. Ganyan ang karaniwang umaga namin. Nagtawanan kami at hinalikan ni Isay si Aiden sa pisngi. Handa na ang almusal. Anunsyo niya habang tumatayo. Tumalon si Aiden at tumakbo kami palabas. May hindi ka ba nakakalimutan? Tanong ko habang hinihila siya papunta sa akin. Umisi siya at tiningnan ako ng masama. Hindi ko alam. Pero feeling ko may nakalimutan ako, sabi niya nang may diretsyong mukha at halos maniwala ako sa kanya, halos. Hayaan mong ipaalala ko sa'yo. Sabi ko habang hinihila ko siya palapit sa akin at hinahalikan siya ng sobrang lakas. Napagtanto ko na ang isang maliit na puwersa kay Isay ay isang major turn-on kasing dami nito sa akin kaya hinding-hindi ako nagpipigil. Hinalikan niya ako pabalik hanggang sa napatigil kami sa boses ni Aiden na tinatawag kami. Huminto kami sa paghahalikan at pinagdikit ang aming mga noo. Happy anniversary, Mr. Mondragon. Pumuntong hininga si Isabela at napangiti ako. Ang kailangan lang ipaalala sa iyo ay isang halik, Mrs. Mondragon. Tumawa siya at pinaglalaroan ang dibdib ko habang hinihila siya palayo. Tumatawag si Aiden. Tara na mag-breakfast na tayo. Nagsimula na siyang maglakad at hinila ko siya pabalik sa dibdib ko. Happy anniversary, Mrs. Mondragon. I love you so fucking much. I add the F word kasi alam kong papagalitan niya ako. Mind your language. Baka marinig ka ni Aiden. See? I don't fucking care. I just fucking love my dear wife. Pang-aasar ko sa kanya. Fucking care, ulit ni Aiden at nanlaki ang mata ko. Oh. Tumingon sa akin si Isabela na may masamang tingin, galit siya. Ang hot niya. Ayusin mo yan. Sumirit siya at padabog na lumabas ng silid. Inosenteng tiningnan ako ni Aiden at nagkibit balikat. At binuhat ko siya at umupo sa kama niya with a serious expression. Aiden anak, ang sinabi mo ay huwag mo nang ulitin. It's a bad word. Umimik lang si Aiden at tumayo. At least tapos na ako. Tara na mag-breakfast na tayo at humingi ng tawad kay Mommy. Pumunta kami sa kusina at naabutan si Isabela na kumakain ng almusal. Inilagay ko si Aiden sa high chair niya at inihain ang pagkain niya sa kalumuhod sa tabi ni Isay. Baby, ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko na ulit gagamitin ang salitang iyon. Sabi ko, sa kwarto na lang tayo pero hindi sa labas. Paglilinaw ko. Hindi ako pinapansin ni Isabela. At bumuntong hininga ako. Napatingin ako kay Aiden habang kumakain. Aiden, sabihin mo kay Mommy ang napag-usapan natin. Huwag kang mag-alala. Nanlaki na naman ang mata ko. Ito ay nagpalala lalo. Huminto sa pagkain si Isabela at tinulak ang kanyang upuan sa katumayo at umalis. Sakto namang tumunog ang doorbell. Bumuntong hininga ako at umupo nang buksan ni Isay ang pinto. Narinig ko ang boses ni Harry at Amelia na nakikipag-usap sa asawa ko habang papunta sila sa amin. Binati nila ako at pumunta kay Aiden. Hulaan mo kung sino ang gumugugol ng araw kasama sina Tito Harry at Tita Amelia.
Tanong ni Amelia at tumalon si Aiden. Ako. Niyakap siya ni Amelia at hinalikan ni Harry ang ulo nito. Nagpakasal sina Amelia at Harry 4 na buwan na ang nakakaraan at 2 buwang buntis. Humigit kumulang 1 taon silang naghiwalay hanggang sa nagpasya si Harry na patawarin siya pagkatapos ni Carolina, ang mommy ni Isabella ay nabigla sa kanya. Laking gulat niya nang marinig na minsang ikinasal si Amelia sa isang gangster ngunit na blackmail pala siya ni Marco. Speaking of Marco, pinahirapan siya ni Isabella sa loob ng 24 na oras 5 buwan pagkatapos ng kapanganakan ni Aiden hanggang sa mapatay niya ito. Umalis ng bansa si Bianca at bumalik sa Italy at nagsimula ng bagong buhay. Sabi niya gusto niya ng normal. Ginusto ko rin iyon, isang normal na buhay kasama sina Isabella at Aiden sa tabi ko. Isang normal na CEO kasama ang kanyang asawang CEO na nakikibahagi sa isang opisina mula noong pinagsama namin ang mga kumpanya. Ang pagtatrabaho kasama ang aking asawa sa aking tabi ay isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Magkasamang pumunta sa mga meetings. Nakikita ang kanyang nangunguna sa mga pagpupulong na may napakaraming awtoridad. Isang malaking pag-on. At hindi nalilimutan, ang kasarian sa opisina. Ano pa ang mahihiling ng isang lalaki? Bumabalik sa isip ko ang 1 taon na ang nakalipas nang makakita si Isabella ng mga baril sa isa sa mga drawer sa gilid ng closet ko. Katatapos ko lang maligo at hindi niya ako napansin. Hinawakan niya ang isa sa mga baril at ngumiti, ibinaba niya ito and pretended to aim and shoot. Namimas mo ba? Tanong ko nang makalapit sa kanya. Nagtataka siyang tumingala at ibinalik ang baril sa drawer at isinara iyon. Napag-usapan natin ito. Kasama natin ngayon si Aiden. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran ang buhay niya. Sabi niya habang tinatakasan ang tanong ko. Lumapit ako sa kanya hanggang sa niyakap ko siya. Basang-basa ka, sabi niya at pilit ko mawala sa yakap ko. Alam ko, sagot ko pabalik. Miss ko na ito. Miss ko na ang pamilya. Miss ko na lahat. Minsan gusto ko na lang bumalik sa kanila, ibinunyag ko. Humigpit si Isabella sa pagkakayakap sa akin bago siya dahan-dahang humarap sa akin. Salamat sa pagsabi niyan. Tumayo siya at hinalikan ang labi ko, kinuha ko ang paghalik sa kanya kung paano niya minahal. Nakaka-addict ang adrenaline. Pero paano si Aiden? O ang mga darating na bata? Tanong ni Isay at napabuntong hininga ako. Paano kung ilalayo natin sa kanila ang bahaging ito ng ating buhay? Kapag nasa hustong gulang na sila ay mapipili na nila ang gusto nila. Kahit kailan hindi ako binigyan ng pagpipilian pero gusto kong sila ang magkaroon nito. Napangiti si Isabella. Pag-iisipan ko iyan. Pero ngayon may mas magandang gagawin ako. Sabi niya habang nakaharap at hinubad ang tuwalya ko. Gabriel, nag-aalalang tumingin sa akin si Isabella. Napatingin ako sa kanya at napansin kong lahat sila nakatingin sa akin. Kinakabahan akong tumawa at tumayo sa kakinuha ang tasa at plato ko sa lababo para banlawan. Napansin kong sinusundan ako ni Isabella. Baby, may problema ba? Pinapatawad na kita sa pagtuturo kay Aiden ng salita kung nag-aalala ka dyan. Initian ko iyon at lumingon sa kanya. Talaga, tumango siya at tumingin sa akin. Hanggat hindi ko na maririnig mula sa kanya. Alam kong may basta pero pumayag ako sa kondisyon niya. Anytime na dapat silang umalis. Sabi niya at lumapit ako sa kanya. At magiging akin ka ngayon. Bulong ko sa tabi ng tenga niya at nanginginig siya. Gusto ko ang reaksyon ng katawan niya sa akin. Tulad ng pagmamahal niya sa akin sa kanya. Sabi ni Isay ihahanda na niya si Aiden at umalis na siya habang kinakarga ko ang panghugas ng pinggan. Lumabas ako at nakitang hinihila ni Harry si Amelia ng choker sa leeg ni Amelia. Anong meron sa mga taong ito at chokers, nagtataka ako. Noong magkahiwalay sina Amelia at Harry ay hindi ko nakitang may kasama si Amelia. Hindi sa nag-check ako pero napansin ko nung nag-date sila since si Harry may singsing na may parehong alahas at ukit. Kailangan kong maghanda para sa surprise date ni Isabella. Saan tayo pupunta? Pang-100 beses na tanong ni Isabella at napabuntong hininga ako. Itong babaeng ito, bigyan mo ako ng clue. Gusto kong matawa. Fold ko ang mata niya gamit ang necktie ko simula noon,
Mahulaan niya agad kung nakita niya. Nagsisimula ito sa isang C. Malabo kong sabi, at ngumuso siya. Mag-clubbing tayo. Buti naman at nagsuot ako ng ganitong sexy na dress. Ang sexy mo. Pwede kang maghubad, gusto pa rin kita. Mas gusto ko pang nakahubad ka ngayon. Nakangiting sabi ko nang makita kong namumula ang pisngi niya. Hawakan. Natatawa ako doon. May 10 minuto pa kami para makarating sa aming destinasyon at para mawala sa isip ni Isabela ang pagtatanong sa akin. Anong meron kay Amelia at sa mga choker niya? Napansin kong namumula na naman ang pisngi ni Isabela. Interesting. Ipinapakita nito sa mga tao na siya ay kay Harry. Napakunot ang noo ko sa pagkataranta hanggang sa matamaan ako ng realization. Ibig mong sabihin BDSM sila. Humihingi lang si Isay habang tumatango at nakatingin sa labas ng bintana kahit na may tali sa mata. Oh. Walang nagsasalita sa sumunod na 7 minutes. Nandito na tayo. Lumabas ako at tumakbo sa gilid niya at binuksan ang pinto sa katinulungan siyang tumayo. Binuhat ko siya ng bridal style at pumunta sa decorated cottage at sinipa ang pinto. Maganda ang ginawa ni Joey. Pinatong ko siya sa panya at lumipat sa likod niya at tinanggal ang tali. Oh my God, bulalas ni Isabela at ngumiti ako, she loves it. Dapat alam kong cottage ang sinasabi mo. Kumuha ako ng upuan at lumapit siya at umupo at binuksan ko ang mga pinggan. Inihain ko sa kanya ang pagkain at kaunting alak pagkatapos ay siguraduhin may tumutugtog na soft music bago umupo. Wow babe, mukhang kinikilig pa rin siya at ngumiti ako. Kinikilig ako kapag tinatawag niya akong ganyan. Kumakain kami habang nagkukwentuhan at nag-e-enjoy sa isa't isa. Nang tapos na ang aming pagkain, nilakasan ko ang volume sa musika at hinawakan ang kamay niya at sabay kaming sumayaw. Namiss ko ang lugar na ito. Sabi ni Isabela at bumuntong hininga ako bilang tugon na nasasarapan siya sa aking mga bisig. Kaya kong mabuhay ng ganito magpakailanman. Alam mo kung ano pa ang namimiss ko? Tanong ko ng husky na boses at nakita kong dilat ang asul niyang mga mata. Ano? Ang sexy mong buntis na puwet na naglalakad sa bahay na ito. Bulong ko sa tabi ng tenga niya at namula siya. Maaari nating gawin yon. Oo. Hinalikan ni Isay ang labi ko pero bago ko siya hinalikan pabalik ay huminto siya at tumingin sa akin. Nakatalikod siya kaya nakapatong ang likod niya sa dibdib ko. Inilagay niya ang aking mga braso sa kanyang leeg at mapang-akit na iginagalaw pababa sa kanyang tiyan habang nagsasalita siya. Kaya natin. Kiling niya ang sarili niya sa akin pagpapakawala sa akin ng isang daing. Pero nagawa na natin. Hindi nire-rehistro ng isip ko ang mga sinasabi niya sa loob ng 2 minuto bago ko siya binitawan at pinatalikod. Buntis ikaw? Tanong ko at sana totoo ang iniisip ko. Lumipat ang mga mata ko sa wine glass ng kalahating segundo. Kinagat niya ang kanyang labi at tumango at nilagay ang kamay ko sa kanyang flat tummy. Magkakaroon tayo ng kambal na sanggol. Happy anniversary baby. Mas katulad ng pinakamagandang anibersaryo kailanman. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Isabela at Gabriel. Ang pag-ibig, hindi lang basta emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. At ang tunay na seryoso hindi agad susuko sa isang relasyon, hahanap muna yan ng solusyon para maayos ulit ang sitwasyon. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.